Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 5, Quarter 1, Week 8. Ang ating paksa ay pagtatayang batay sa pagganap, performance-based assessment, pagbuo ng diskursong impormatibo, pagsusunod-sunod sa panuto, hakbang, proseso. Buuin ang concept map tungkol sa tekstong impormatibo. Narito ang mga kasagutan. Nagbibigay impormasyon. Nagpapaliwanag. Makatotohanan. Ano ang mga halimbawa ng tekstong impormatibo? Tama, ito ay mga balita, panuto, hakbang, proseso. Tukuyin ang mga katawagan sa mga pagkaing nakalarawan, gamiting pantulong ang binabanggit na katangian ng bawat isa. Unang bilang, paboritong ihanda ng bawat Pilipino. Sa lutong ng balat ay panalong-panalo, nakahain tuwing may salo-salo. Sa Cebu, tiyak ito'y matatagpuan mo. Mahusay, ito ay litson. Iba-iba ang palaman, tsokolate, ubet, pandan. Masarap kapag iyong sinubukan. Bilog ang hugis at ubod ng nipis. Handa ka na bang ito'y matikman? Ito ay piyaya. Malapot na gata sa dahon ng gabi. Totoong maanghang dahil sa dami ng sili. Kapag inulam, ika'y mapaparami. Sa sobrang sarap, wala kang masasabi. Ito ay Bicol Express o ginataang aba o gabi. Gawa sa sariwang gatas, puro at malinamnam. Nakabalot sa makukulay na sapin na pinag-ukulan ng panahon at iba yung pansin. Sa lalawigan ng Bulacan, iyong tuklasin. Tama, ito ay pastillas. Mainit na sabaw, iyong higupin. Dahil kabamoy, kanyang papauwiin. Maamong tuka, wag sana sa iyong tumingin. Upang malaman niya'y tiyak mong sulitin. Balot. Sa lahat ng pagkaing Pinoy, ano ang pinakapaborito mo? Sabihin ang ngalan ng luto at ilarawan ito. Ipaliwanag din kung bakit mo nagugustuhan ito. Nagluluto ba kayo? Bakit kailangang maging maalam at marunong tayong maghanda ng mga pagkaing Pinoy? Talasapan. Bago matakam sa isang masarap na resepeng Pinoy, alamin muna ang kahulugan ng ilang salitang ginagamit sa mga recipe at sa pagluluto. Sagutin ng mga tanong sa ikalawang hanay ng chart. Talasalita't salin kahulugan. Sauce, sarsa. Roasted, prito, malutong. Plating, paglalagay sa plato. Aroma, amoy. Optional na sangkap, maaaring hindi ilagay. Igisa, iluto sa konting mantika. Dinikdik, tinadtad ng maliliit. Usapan talakayan, nagugustuhan namin ng fishball nila dahil masarap ang inilalagay nilang sauce. Kapag roasted ang pagkain, maaari itong ay naihaw o naprito. 'Di ba? Mas nagaganyak kang kumain kung maganda ang plating ng pagkain? Natatakam ka rin ba dahil sa aroma ng pagkain na halata kahit malayo ka rito? Makapagluluto ka rin ba kung ang sangkap ay opsyonal? Kung iprito mo, maraming mantika ang kailangan mo, subalit kung igisa mo ay konti lang. Mas malalasahan ang sangkap kapag dinikdik ito. Para sa ikalawang araw. Panoorin ang isang halimbawa ng resepeng Pinoy, ang adobo. Habang pinapanood ninyo ang cooking demo o video, isulat ninyo
ang mga hakbang na inyong napapansin. Pagkatapos panoorin ang recipe ng pagkain na ginamit sa cooking demo o video, ihambing at itama ninyo ang inyong mga naisulat na tala. Paano magluto ng adobong manok? Hinalaw sa YouTube link na ito. Panimula, pagpapakilala sa gawain. Today, magluluto tayo ng chicken adobo para sa ating pamilya. Simulan na natin. Gitna, mga sangkap. 1 kilong karne ng manok, choice cut, 1 kapat to 1/4 na tasang mantika, 4 na clove ng bawang, mahiwa ng maninipis, 1 pulang sibuyas, nahiwa, 4 na clove ng bawang, na diktik, 5 dahon ng laurel, black pepper or pamintang buo na dinurog ng kaunti, kalahating tasang 1/2 toyo or soy sauce, 3 hanggang 4 na tasang tubig, 2 hanggang 3 kutsarang asukal, roasted garlic at parsley. Narito ang mga hakbang. Sa mainit na kawali, ilagay ang mantika. Painitin ito ng kaunti. Igisa ang bawang sa mantika upang ang aroma ng bawang ay manuot sa mantika. Hintayin maging golden brown ang kulay ng bawang. Iwasang masunog ang bawang. Kapag golden brown na, tanggalin ito sa kawali. Igisa ang pulang sibuyas. Idagdag ang dinikdik na bawang. Ilagay ang dahon ng laurel at paminta. Hintaying umamoy ang aroma nito. Kapag naamoy na ang aroma at nag-golden brown na ang bawang, ilagay na ang karne ng manok. Haluin, stir ng dahan-dahan ng 2 hanggang 4 na minuto o hanggang sa matanggal ang mamula-mulang pinkish kulay ng karne. Maging maingat sa paghalo upang hindi madurog ang karne. Ilagay ang soy sauce. Takpan at pakuluin ito sa mahinang apoy sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, haluin ito. Upang maging malambot ang karne, lagyan ito ng 3 hanggang 4 na tasang tubig. Ang dami ng tubig ay nakadepende sa panlasa ng kakain. Kung gusto mong maging mas malapot ito, bawasan ng tubig. Takpan ng 10 hanggang 12 minuto. Pagkatapos tingnan kung malambot na ang karne. Kung gustong mas malambot, magdagdag pa ng tubig. Ilagay ang suka at asukal. Baguhin ang dami ng suka at asukal ayon sa panlasa ng kakain. Pakuluin ito ng 10 minuto sa mahinang apoy para lumapot-lapot. Kung gustong maging mas malapot, pakuluan pa ito ng karagdagang 5 minuto. Tikman ito at lagyan ng asin kung kinakailangan. Para sa wakas, plating, paghahain o pagpapakita ng resulta ng niluto. Ayan, ilalagay na natin ang ating niluto. Tapos, lalagyan natin ng ating sauce. Syempre, para sa ating finale, lagyan natin ng toasted garlic. Sarap! At parsley. Optional naman tong parsley. Ito na ngayon ang ating chicken adobo. Pagtikim sa niluto at paglalarawan sa lasa nito. Tikiman na! Dito ako kumukuha para hindi ko na magalaw yung naka-plating para sa mga anak ko. Tapos gusto ko kasi sinasabaw ang sauce ng adobo sa kanin. Sarap! Ang sarap! Ang sarap talagang kumain. Mapauubos natin tong kanin. Yari tayo! Pagbibigay ng isa pang paglalarawan sa recipe. Perfect na perfect talaga itong ating chicken adobo na panghanda sa ating pamilya. Mapa-lunch, dinner o kahit sa handaan. Mga birthday man yan, hindi mawawala ang ating adobo. Advertisement: kung gusto mo naman na isa pang adobo recipe na masarap, itry mo din yung iba pang adobo recipe sa aking channel. Like and share this video and of course, follow me on other social media platforms.
para updated ka pa sa Pinoy recipes natin. Narito ang isang magandang paraan ng paglalahad ng recipe sa pamamagitan ng vlogging. Mungkahing kayarian, panimula, mga paraan, sabihin kung ano ang lulutuin. Magbigay ng ilang paglalarawan sa recipe. Hikayatin ang mga nakikinig upang alamin ang pagluluto o paghahanda nito. Gitna, mga sangkap, mga kagamitan. Kung kinakailangan, banggitin ang mga kagamitan, lalo na kung may kakaibang gagamitin. Mga hakbang, ilahad ng maayos ang mga magkakasunod na hakbang sa pagluluto. Dagdagan ng mga paliwanag kung kailangan. Gumamit ng mga panandang diskursong tulad ng una, pagkatapos, muna, na, at iba pa. Wakas, plating, paghahain o pagpapakita ng resulta ng niluto. Pagtikim sa niluto at paglalarawan sa lasa nito. Pagbibigay ng isa pang paglalarawan sa recipe. Advertisement. Buuin ang pasalitang diskurso ng pagluluto ng adobong manok. Sundin ang kayarian ng tekstong naglalahad na nasa taas. Gawing natural lang ang pagsasalita at hindi formal. Para sa ikatlong araw. Ano ang paborito mong pagkaing Pinoy? Gumawa ng balangkas ng diskursong impormatibo tungkol dito. Sundin ang balangkas na iminumungkahi. Pamagat, pagluluto ng patlang. Panimula, gitna, mga sangkap. Hindi kailangang isa-isahin ang mga ito dahil nakikita naman sa mga hakbang. Ang bahaging ito ay maaaring tanggalin. Kung tatanggalin, dapat ay sabihin ang dami ng bawat sangkap habang sinasabi na ang mga hakbang. Mga kagamitan, kung kinakailangan, banggitin ang mga kagamitan, lalo na kung may kakaibang gagamitin. Maaari ring hindi babanggitin ang mga kagamitan. Mga hakbang. Kapag pasulat ang bahaging ito, ay buod lang ng mga hakbang. Kung inilalahad ng pasalita sa harapan ng mga manonood, maaaring baguhin ang mga pahayag, basta tama ang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Maaari ring humiram ng mga salita kung kailangan, kagaya ng kung masyadong teknikal ang salita o maging kung nakakalimutan ang katumbas ng salita sa Filipino. Hanggat maaari, gumamit ng wikang Filipino. Lagyan ng bilang ang mga hakbang. At wakas. Narito ang maaaring maging kasagutan. Pamagat, pagluluto ng sinigang na baboy. Panimula, ang sinigang na baboy ay isang tradisyonal na pagkaing Pilipino na kilala sa asim at linamnam nito. Karaniwan itong inihahain sa mga tahanan, lalo na kapag tag-ulan. Bukod sa malinamnam na sabaw, masustansya rin ito dahil sa mga gulay na kasama sa pagluluto. Isa ito sa mga ulam na tiyak na kinagigiliwan ng buong pamilya. Gitna, mga kagamitan. Malaking kaserola o palayok, sandok, chopping board at kutsilyo, tasa at kutsara para sa pagsukat. Mga hakbang, ihanda ang kalahating kilong baboy. Karaniwang ginagamit ang buto-buto o tiyan. Hugasan nitong mabuti. Ilagay ang baboy sa kaserola at lagyan ng 6 na tasang tubig. Pakuluan ito hanggang lumambot. Habang pinapalambot ang karne, ihanda na ang mga gulay, gaya ng labanos, hiniwa ng pahaba, sitaw, hiniwa sa 2 pulgada, talong, hiniwa sa pagslant, okra, kamatis at kangkong. Kapag malambot na ang karne, idagdag ang hiniwang kamatis at sibuyas. Isunod ang labanos, talong, sitaw at okra. Hayaang kumulo ng ilang minuto. Idagdag ang sinigang mix, tamarind powder o natural na sampalok na pinakuluan at piniga. Timplahan ng asin o patis ayon sa panlasa. Ilagay ang dahon ng kangkong at hayaang kumulo ng 1 o 2 minuto pa. Tikman ang sabaw at ayusin ang timpla kung kinakailangan. Ihain habang mainit.
Wakas, ang sinigang na baboy ay isang patok na ulam sa mga Pilipino, lalo na kapag malamig ang panahon. Sa bawat kutsara ng sabaw, damang-dama ang asim, init at ginhawa. Isa ito sa mga pagkaing nagpaparamdam ng comfort at tunay na lasa ng tahanan. Bakit kailangang maging maalam sa pagluluto? Bakit kaya iba-iba ang pamamaraan ng pagluluto ng mga Pinoy sa iisang recipe? Ano ang masasabi mo sa ating mga Pilipino sa paraan ng pagluluto natin ng mga pagkain? Pumili ng paborito mong lutong Pinoy. Sumulat ng isang maikling impormatibong talata tungkol dito gamit ang tamang balangkas. Pagkatapos mo itong isulat, i-record ang iyong sarili habang binabasa o inilalahad ito na parang isang vlog. Kung kulang ang oras, maaari mo itong gawin sa bahay at ipasa ang video. Iminungkahing sundin ang gawain ito na nadisenyo salig sa modelong grasp. Gawain sa pagtatayang batay sa pagganap, performance stats. Ikaw ang isa sa mga pinakasikat na chef sa Pilipinas. Mayroon kang YouTube channel kung saan mo ibinabahagi sa publiko ang mga lutong Pinoy. Gagawa ka ng isang bagong vlog tungkol sa isa na namang reseping Pinoy. Paghahandaan mo ng mabuti ang pagre-record sa video at ire-record mo ang paglalahad ng reseping napili mo upang maunawa ang mabuti ng mga manonood ang mga hakbang at magustuhan nila ang iyong presentasyon. Sisikapin mong mahikayat sila upang subukan din ang recipe. Ang video ay nasa 4 hanggang 6 na minuto lang. Ang mga sasabihin mo sa vlog ay dapat nakabatay sa balangkas ng tekstong impormatibo na napag-usapan sa klase. Maliwanag ang paglalahad sa mga hakbang ng recipe at nakahihikayat sa mga manonood. Para sa inyong taktang aralin, 2 araw, pumili ng nagugustuhan mong recipe. Isulat ang mga sangkap at hakbang sa pagluluto nito. 3 araw, ipagpatuloy ang paghahanda sa vlog. 4 hanggang 5 araw, i-video ang sarili habang isinasagawa ang paglalahad sa mga hakbang ng pagluluto sa napili mong recipe. Sundin ang mga pinagkasunduang pamantayan.